Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Eto na, PBBM, hindi na nakatiis. Nagpahayag na tungkol sa nangyayaring drama, yung shootout kuno sa Senado. Grabe talaga. Pati si PBBM nagulat na bakit ganun na ngayon ang mga senador. Meron ng padrama-drama at hindi lang yan, putukan na talaga. Parang itong Olympus is falling, di ba? Parang White House is falling na movie ng Netflix. Kaya maraming nagsabi na Netflix yung utak nila Robin Padilla, ni Cayetano ay na-influensya ng Netflix sa panonood, ay naisip nila na gumawa ng script na kagaya ng nasa Netflix. Booking na booking wala namang kalaban, tapos nandyan ang CCTV. Ngayon nalaman na ginawa pala nila yon na magpaputok-putok para malihis ang atensyon ng mga NBI at makabirap yung pagtakas ni Bato. Kasi doon na napokus sa sa putukan Yun pala, pasikretong lumabas si Bato at Robin Padilla kasama yung isang chika babe. Sino kaya yung chika babe na yun? Parang kibuloy din pala tong si Bato na kung saan siya magtago. Meron siyang kasamang chika babe. Hindi yun kanyang asawa. Yun ay medyo bata pa at sexy at blonde ang buhok. Kaya chika babe. Kung siyuta man yun ni Bato, wala na tayo doon. Sa kanya yon, di ba? Pero anong gagawin ng isang lalaki at isang sexing babae na bata pa sa pagtulog sa gabi? Magkasama yun kasi sekretary niya mga kababayan. Wala na tayo diyan, di ba? So ito na, pakinggan natin anong masasabi ni PBBM sa shootout kuno, directed by Robin Padilla and produced by Alan Peter Tuco Cayetano. President Bongbong Marcos said he and Executive Secretary Ralph Recto, who were former senators, often give each other a look of confusion as they watch recent news with horror. I watched with Horror, horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong grabe. Second, the president is against the idea of remote or online voting and said only Senator Bato de la Rosa will benefit from it. A challenge from the president by if Senator Bato really values his vote in the plenary, he should show up at the Senate and take a risk si like he Bato, did on May 11. nagdadala ng gulo sa Senado Kasi unang paglitaw niya ay para bubuto lang siya doon sa impeachment ni Soto. Para ma-impeach, kailangan ng presensya ni Bato. Ngayon dahil sa nakita nila Cayetano na baka may butuhan pa sa susunod, talo tayo nito kasi lumipat na sila Subiri saka sino ba yung isa? Lumipat na sa kampo ni Soto. Kaya kung hindi makabuto si Bato, talo talaga sila sa mga butuhan. Lalo na sa impeachment. Kasi ang Senado ay trial court na yan ni BP Sara Kaya kung hindi na makabuto si Bato dahil makulong yan, wala siyang live presence, ay talo talaga sila. Kaya kailangan ng panukala ngayon, itong pinag-awayan nila ngayon yung force majeure na iniba ang kahulugan ni Robin Odtai Padilla. Ang iniisip yata ni Robin ay force manure manure ng kalabaw, tae ng kalabaw. Hindi niya alam kahulugan ng force majeure. Paki-search na lang mga kababayan anong kahulugan yan. Madali lang maintindihan yan Kahit high school marunong makaintindi niyan. Itong si Robin kasi bad boy talaga yan. Hindi yan nag-aaral ng mabuti nung binata pa siya, yung kabataan niya ay talagang bad boy siya, pa bulak-bulak-bulak lang. Kulang nga sa word meaning, kulang ng vocabulary yan Kaya force majeure, hindi niya alam ang kahulugan. Kaya gumawa sila ng batas ngayon, ng panukala, ang kampo ni Cayetano, na pwede nang bubuto through via Zoom or video call ang isang senador na makulong. Bakit hindi baguhin yung batas na kapag may makulong na senador o may kaso na senador, ay hindi na talaga makabuto yan. Yun na lang ang gawin, mga kababayan, di ba? Okay, balik tayo kay PBBM. Video courtesy ng The Billionario Channel.
Quoting PBBM, for someone who is a fugitive from justice with an arrest warrant from the ICC, Tama. he should not vote unless within the Senate halls. Third, the president called presidential sister and Senator Amy Marcos part of the problem of fake news, denying that the alleged no election plot for 2028 thrown at the Senate majority Ito naman and yung administration has pangalawang- never been discussed. Ang kontrabida diyan sa sa Senado, walang iba kundi si Amy Duterte Babalina Marcos. Duterte yata ang apelido niyan si Amy. Sinabi ba naman na sa 2028 ay gagawa daw ang gobyerno ng MOVE para hindi manalo si BP Sara. At kung ano-ano yung ginagawa sa video niya, di ba, sa presentation, lahat ay pinuportray doon na masama ang gobyerno ni PBBM. Kaya dapat may kaso yan. Si Imelda, Imelda Papin ba yan? Amy Marcos, dapat may kaso talaga yan. Para magtanda yan, para malaman niya na yung kanyang baba, lalo na yung ngipin niya, pustiso, halos mailuwa na kakabigkas ng mga salitang ang sakit pakinggan, marami nang nasusukay. Yung pustiso niya, baka mahulog yan Lahat ng mukha daw diyan sa mukha ni Amy, mga rituki daw yan, sabi ni Pampilo Lacson. Yung ilong niya, rituki, yung baba niya, rituki, yung ngipin niya, artificial, yung ilong niya, artificial. Halos lahat na yata mga kababayan. Ang sama ng mukha, sama pa ng ugali, at nag-imbento ng fake news. Mismo sinabi ni PBBM. PBBM said his sister should fire whoever gave her the information. PBBM said his sister should fire whoever gave her the information because fake news hurts not just those it attacks, but also those who pervase it. And that the case of his sister alleging such an issue is an example or a Ayun. perfect example of a corrosive influence of disinformation. Fourth, my PBBM belied Senator Rodante Marcoleta's statement in a BNC interview that the Senate presidency of Alan Peter Cayetano is the only presidency without Malacanang's blessing. The president stressed that Malacanang does not give a rubber stamp to the Senate Yan president. pala ang panglima. Yan yung naguluhan ako kanina. Sino bang panglima nagkakasuhan? Marcolita pala. Panglima, makulong din yan. Mga kababayan, mawala na yung pitbull sa Senado na kahol ng kahol. Grabe, no? Kada kasinungalingan niya ay yung kulubot niya ay lalong dumami. Kulubot sa mukha. Kaya nagkulubot niyang mukha niya dahil nga sa sinungaling siya. Kung sa Pinocchio story, ilong ni Pinocchio tumataas, humahaba kapag nagsinungaling. Si Marcolita naman kumukulubot yung mukha niya dahil sa kasinungalingan. Sa lahat ng kulubot na mukha, yan lang yung mukha na sobrang kulubot saka hindi maganda tingnan. Bato-bato sa langit na manog magalit. Joke lang yan mga kababayan, huwag magalit. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Anong masasabi niyo dito sa pahayag ni PBBM na kahit ang kapatid niya ay corrosive, mga kalawang daw yung pinagsasabi, fake news, super fake news, at doon sa shootout na nagigimbal talaga daw si PBBM at Ralph Recto, mga kababayan. So ang buod ng balita dito ay tungkol sa fake news ni Amy Marcos na gusto daw manatili ni PBBM sa pagka-presidente hanggang 2031 at wala daw eleksyon na mangyayari ngayong 2028. Talagang kalukuhan na pinagsasabihan. Pag-i-comment na lang sa ating comment section, mga ka-Golden Boy. Ako'y magpapaalam na sa mga bago pa lamang nakabisita at nag-subscribe. Malaking tulong yan at maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.